naunang pahayag ng Malacanang na hindi nila pipigilan ng Interpol. Aarestuhin ang dating Pangulo. Kaya pala tumahimik ay tuluyang nagtago. Ayaw magpahuli sa ICC, ayaw magpahuli sa Interpol. Marami akong pinatay. Ako mismo ang talagang humirit. At yan no, tuluyan na nagtago. Unang-una, si Bato. Kasunod na rin no itong si dating Presidente Digong. Dalawa ho yan na huhukayin. General Torre, marami nakakami sa iyo. Susunod yung huhukayin ito. Si Bato at itong si dating Presidente Digong. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito na. Senador Bato. Natakot to sa ICC. Tuluyan na nagtago. Aba, akala ko ba ay matapang ito? Mga kaibigan, biglang nanahimik. Kaya pala tahimik ay tuluyan at bigla na rin nagtago itong si Senador Bato dahil ayaw makulong, ayaw magpahuli sa ICC. Nako, yan ang ginaganong ko na. At ito pa ang matindi. Napuno na ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagalit na dito ho kay dating Presidente Digong. Datapwat hindi siya tutulungan kahit anong mangyari. Kahit umiyak siya sa kulungan. Dahil itong ICC ho ay tuluyan ang ibinigay si dating Presidente Digong, Senador Bato at iba pa niyang mga kasangkot. Yari na, tapos na ang boxing. Mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, inaanyayahan ko po na panoorin, pakinggan, unawain ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, ay napakarami nyo hong matutuklasan dito. Nakapakipakinabang na hindi ko po kayo liligawin dito sa aking maliit na YouTube channel dahil mayroon po tayong pinagbabatayan. Datapwat sa puntong ito, ibabahagi ko po sa inyo. Samahan nyo po ako. Ito ating usapin na itong si dating Presidente Digong ay tuluyan ng ibinigay sa ICC ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, muli kong inuulit, Senador Bato, natakot sa ICC, bigla na pong nagtago. Mga kaibigan, samahan niyo po ako at ibabahagi ko po sa inyo, pakinggan, unawain, at nasa ganun po, lubos po nating maintindihan. Eto, shoutout po sa lahat. ICC, kaugnay sa drug war. Kasunod yan ang naunang pahayag ng Malacanang na hindi nila pipigilan ng Interpol kung aarestuhin ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ay matindi pa lang o entrada na? Ano ang sabi ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yan, tuluyan na ang binigay sa ICC itong dating Pangulo Duterte at siyempre kasama ho dito si Bato. Kaya lang ho si Bato ay nagtago na ho, nananahimik. Kaya nga ho hindi natin marinig ngayon ang mga pahayag ho ni Bato. Dahil nagtago na ho. Dati napakayabang ho nito, nagpapa-press conference sa social media at siyempre sa malalaking stream media. Ano ang sinasabi niya before ni Bato? Hindi daw po siya naniniwala sa ICC at wala yan. Kalukuhan daw ang ICC. Bakit ngayon ho? Maraming naghahanap kay Bato. Tumahimik ho. Kaya pala tumahimik ay tuluyan na ho nagtago. Ayaw magpahuli sa ICC, ayaw magpahuli sa Interpol. At ito naman si Digong. Ang sabi nga niya ay susuko siya sa ICC. Ay kalukuhan no yan. Gasgas na gasgas na. Kabaliktaran no ang kanyang sinasabi. Tuluyan na rin po magtatago yan. Hukayin ni General Torre. Nako,
Yan, nun sarap pa magbigay ng komento. Ba't ito po, ituloy natin. Mamaya-maya ho tayo. Pagkatapos nito, ay magbibigay ho tayo ng anumang public opinion ulit. Marami akong pinatay. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Walang preno si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang harap-harapan niyang aminin sa House Quad Committee kahapon na dati na siyang pumapatay. Under oath si Duterte bago nagsalita sa pagdinig ng Kamara. Kaya ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan na ng Department of Justice kung pwedeng makasuhan si Duterte dahil sa mga sinabi niya sa Quadcom. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Nako, ay matindi ho yan. Ay akong noon ay tahimik ko ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, na hindi ho nagsasalita ng ganyan. Ba't ngayon ho? Dahil lang pinagbatayan niya ay itong mga pag-amin ni Digong na talaga siya ay pumapatay. Only in the Philippines, mga kaibigan, na mayroon pong umaamin na pagpatay subalit hindi pa nakakasuhan. At sabi ko nga ho, ay ang pag-asa po natin ay nasa ICC. Datapwat sa puntong ito ay maliwanag naman. Nag-start pa lang ang ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos na inutos sa DOJ. Tamang proseso, pag-aralan. Ay tingnan po natin kung ano ang kalalabasan nito. Sa utos na pag-aralan kung ito ay makakasuhan, mga kaibigan. Sapagkat wala po anong pang kaso, wala pang anumang kaso ang dating Pangulong Digong tungkol dito sa kanyang pag-amin na talaga siya ay maraming pinatay. Kaya sabi ko nga, only in the Philippines na umaamin ang isang tao, isang dating presidente ng Republika ng Pilipinas, subalit hindi po nakakasuhan. Sana ho, itong binitawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pag-aaralan at inutos niya sa DOJ na makasuhan ito kung may ebidensya. Abangan po natin yan. Eto pa. Batid daw ng Pangulo na marami pa rin ang humihingi ng hustisya sa nangyaring extrajudicial killings ng war on drugs. Kaya kung si Duterte raw ang may gustong sumuko sa International Criminal Court, hindi raw siya pipigilan ng gobyerno. If I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Panahon pa ni Duterte nang kumala sa ICC. Ayan mga kaibigan, kahit anong gawin mo Digong, makulong ka, hindi tutulong ang gobyerno. Ay bayaan kang makulong, hayaan mo makulong yun eh. Diba? O maraming ibig sabihin nun. Yung mga binitawan na hindi kami tutulong. So maliwanag po mga kaibigan, ang inutos dito ng nating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, na ibinibigay na siya sa ICC, binibigay siya sa Interpol, wag harangan ang aresto dito kay dating Presidente Digong, mga kaibigan. So ano pong masasabi nyo? Yung mga taga-suporta ni Digong, dito sa ika nga po ay pinalabas na paliwanag ng kasalukuyang Pangulo. In reaction, bases man o hindi, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Ito. ICC ang Pilipinas. Kaya kahit si Pangulong Marcos, dati pang sinasabi na walang obligasyon ng gobyerno na makipagtulungan sa kanila. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ibang usapan daw kung idadaan ng ICC sa Interpol ang warrant dahil may hiwalay tayong kasunduan at obligasyon sa kanila. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the local law enforcement agencies
to effect the process. Nagbabalita mula sa frontline. Maliwanag po. Napakaliwanag. Palakpakan. Magagalit na naman sa inyo ang mga taga-suporta ni Digong. Bakit kayo ay pumapalakpak? Ay makukulong na nga itong kanilang amo na si Digong at binigay na sa ICC at wag harangan ang Interpol. At ito nga ho, napakainit ding usapin na itong si Senador Bato ay tuluyan na hong nagtago, kaya pala hindi mahagilap at nananahimik, walang any comment. Ayon po sa lumalabas na ika nga po yung mga impormasyon ay pagkatapos ng kanyang trabaho ay diretso sa kanyang pinagtataguan. Nako! Ay matindi ho ito, mga kaibigan. Wala pong imposible sa lahat. At dahil may kinakaharap po silang kaso, alam po natin na darating ang ilang tulog na lang ang warrant of arrest. Ay itong mga ito, katulad ni Bato at itong si Digong, ay hindi po umaalis sa kanilang puso at isipan na maligtas sila sa pagkakakulong, at kung ayaw ho nilang magpahuli ay siyempre ho magtatago ho ito. At yan ho, tuluyan na nagtago. Unang-una si Bato, kasunod na rin ho itong si dating Presidente Digong. Dalawa ho yan na huhukayin. General Torre, marami nakakami sa iyo. Susunod yung huhukayin ito, si Bato at itong si dating Presidente Digong. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isang like ko sa video na ito at paki-support ang aking new YouTube channel. Nandiyan po ang link sa comment section. At siyempre ito ang aking main YouTube channel, Road to 200k subscribers, 200,000 subscribers. Malapit na po. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.